Malamig ang marmol sa ilalim ng mga tuhod ni Ana Cruz. Iyon ang una niyang napapansin tuwing umaga. Hindi ang sinag ng araw na pilit sumisilip sa matatayog na bintana ng mansyon ng mga De Villa, kundi ang lamig na gumagapang mula sa sahig, sa kanyang mga kamay, hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa loob ng 2 taon, ang mansyon na ito ang kanyang naging mundo. Isang mundong malawak, marangya, ngunit walang kabuhay-buhay at laging may takip na kalungkutan. Hawak ang basahan, buong ingat niyang pinakintab ang sahig ng Grand Foyer. Bawat kuskus niya ay may kasamang dasal na sana'y maging perpekto ito sa paningin ng matriarka ng pamilya, si Doña Isabel de Villa. Ang bawat sulok ng mansyon ay kailangang sumigaw ng karangyaan at kaayusan, isang refleksyon ng kapangyarihan ng kanilang pamilya. At si Ana, kasama ang iba pang kasambahay, ang mga tagong kamay na nagpapanatili ng ilusyong iyon. Habang nagpupunas, sumabit ang tingin niya sa sariling refleksyon sa kumikinang na sahig. Isang dalagang may simpleng mukha, nakatali ang mahabang buhok, at suot ang kulay abong uniforme na tila nilamon na ng kalakihan ng lugar na ito. Ngunit sa kabila ng pagiging simple, may isang bagay na laging kumikinang sa kanyang dibdib. Isang lumang medalyon na gawa sa pilak, nakasabit sa isang manipis na kadena. Ito ang tanging yaman niya, ang nag-iisang alaala mula sa inang hindi man lang niya namulatan. Hinawakan niya ito ng mariin. Ang metal ay may init na dala ng kanyang balat, isang init na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Sa harap nito ay may nakaukit na letrang S na napapalibutan ng maliliit na bulaklak. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan yon, ngunit para sa kanya, iyon ang koneksyon niya sa kanyang nakaraan. Ang sagot sa libu-libong tanong na bumabagabag sa kanyang isipan gabi-gabi. Sino ang kanyang ina? Ano ang kanyang kwento? At bakit siya iniwan na may dala lamang na isang pirasong alahas? Ana, bilisan mo riyan. Darating na ang Senyorito Miguel. Sigaw ni Manang Lita, ang mayordoma ng mansyon mula sa pasilyo. Agad na napabitaw si Ana sa medalyon at mabilis na itinago ito sa ilalim ng kwelyo ng kanyang uniforme. Tumayo siya at pinagpaga ng kanyang palda. Senyorito Miguel, ang nag-iisang tagapagmana ng imperyo ng De Villa. Isang pangalan na madalas niyang marinig ngunit hindi pa niya nakikita. Sabi ng mga kasamahan niya, galing ito sa Maynila. Isang tanyag na arkitekto, matalino, gwapo, ngunit may ugaling singlamig ng yelo. Ilang sandali pa, isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng mansyon. Isang unipormadong driver ang mabilis na bumaba upang buksan ang pinto sa likuran. Unang lumabas ang isang pares ng mamahaling sapatos na katad, sinundan ng isang matikas na lalaking nakasuot ng itim na suit. Tumindig ito ng tuwid. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng awtoridad at kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel pabalik at ang kanyang mukha ay tila inukit sa perpektong anggulo. Ngunit ang mga mata nito, malamig, walang emosyon, at tila sinusuri ang lahat na may halong pagkadismaya. Ito si Miguel de Villa. Naglakad ito papasok ng mansyon, hindi man lang pinansin ang mga kasambahay na nakayuko sa gilid bilang paggalang. Dala niya ang isang itim na portfolio at ilang rolyo ng blueprint. Sa kanyang pagmamadali, aksidenteng nabitiwan niya ang mga papel na hawak. Kumalat ang mga ito sa sahig. Isa sa mga ito ay gumulong malapit sa paanan ni Ana. Walang pag-aalinlangan, agad na yumuko si Ana upang damputin ang mga blueprint. Maingat niyang pinulot ang mga ito. Tinitiyak na hindi malulukot. Sa kanyang pagtayo, inilahad niya ang mga ito kay Miguel. Senyorito, mahina niyang sabi. Hindi siya tiningnan ni Miguel. Mabilis na hinablot nito ang mga papel mula sa kanyang kamay na walang anumang salita ng pasasalamat. Tinalikuran siya nito at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa hagdanan. Naiwan si Anang nakatayo roon,
Nakalahad pa rin ang kamay sa hangin. Ramdam ang kirot ng pagbabaliwala. Doon niya unang napatunayan na ang mga kwento tungkol sa binata ay totoo. Huwag mo nang pansinin yan. Ganyan talaga yan. Bulong ni Cora, isa pang kasambahay. Habang tinatapik siya sa balikat, manang-mana sa lola niyang si Doña Isabel. At tila isang masamang pangitain, kasabay ng pagbanggit sa pangalan ng matanda. Isang malakas at matinis na tunog ng baston ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Dahan-dahan, bumaba si Doña Isabel de Villa, nakasuot ng eleganteng bestida. Ang kanyang mukha ay istrikto at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Bawat tapak ng kanyang baston sa marmol na hagdanan ay tila isang babala. Ano ang kaguluhang ito? Malamig niyang tanong. Ang kanyang tingin ay agad na napunta kay Ana. Ikaw na naman babae. Hindi ka ba marunong kumilos nang hindi gumagawa ng ingay? Papasensya na po, Donya, sagot ni Ana muling yumuko. Ngunit sa kanyang pagyuko, bahagyang lumabas ang kadena ng kanyang medalyon. Isang maliit na kislap ng pilak ang nahagip ng mata ni Doña Isabel. At sa isang iglap, ang mukha ng matanda ay nagbago. Ang iritasyon ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang pinaghalong gulat, galit at tila takot. Ano yang basura na nakasabit sa liig mo? Matigas niyang tanong. Itinuturo ang dibdib ni Ana gamit ang dulo ng kanyang baston. Napaatras si Ana, ang kanyang kamay ay agad na napahawak sa medalyon na para bang pinoprotektahan ito. Ito po ay, pamana po sa akin, Donya. Pamana! Mapanuya ang tawa ni Doña Isabel. Sino naman ang magpapamana ng ganyang kapirasong lata sa isang katulad mo? Alisin mo yan. Hindi ako nagpapahintulot ng mga walang kwentang palamuti sa mga tauhan ko sa loob ng pamamahay na ito. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Ana na parang mga karayom. Ang tanging bagay na may halaga sa kanya ay tinawag na basura. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya makasagot. Si Miguel, na nakatayo sa kalagitnaan ng hagdan, ay narinig ang lahat. Lumingon siya. Ang kanyang mukha ay walang mababasang emosyon. Tiningnan niya si Ana na halos maiyak. Pagkatapos ay ang kanyang lola na nagngingit-ngit sa galit. Ngunit wala siyang ginawa. Walang sinabi. Tila para sa kanya, isa lamang itong ordinaryong eksena sa mansyon. Ipinagpatuloy niya ang pag-akyat sa hagdan. Iniwan si Ana na harapin ang bagsik ng kanyang lola ng mag-isa. Habang nakatingin si Ana sa papalayong likod ni Miguel, isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya. Sa mansyon ng mga De Villa, hindi lang ang sahig ang malamig, pati ang mga pusong nakatira dito. At ang sikretong nakatago sa loob ng kanyang medalyon ay tila mas malalim at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Nanginginig ang mga kamay ni Ana habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang kuwintas. Bawat paggalaw ay tila isang maliit na kamatayan. Ang manipis na kadena ay dumaan sa kanyang balat. At nang tuluyan na itong matanggal, isang pakiramdam ng kahubaran ang kanyang naramdaman. Hindi sa pisikal, kundi sa kaluluwa. Isinilid niya ang medalyon sa bulsa ng kanyang uniforme. Ang bigat nito ay tila mas naging doble. Isang ngising tagumpay ang sumilay sa labi ni Doña Isabel. Mabuti, tandaan mo ang lugar mo sa pamamahay na ito. Sabi nito, bago siya tuluyang tinalikuran at naglakad patungo sa hardin. Ang tunog ng kanyang baston ay nag-iiwan ng umaalingaw-ngaw na panlalait. Naiwan si Anang nakatayo sa gitna ng foyer. Ramdam ang mga mapanuring tingin ng ibang kasambahay. Mayroong awa sa kanilang mga mata, ngunit higit pa roon ay takot. Takot na baka sila ang susunod na mapagbuntunan ng galit ng matanda. Walang nangahas na lumapit sa kanya. Sa mundong ito, ang bawat isa ay kailangang iligtas ang sariling balat. Sa mga sumunod na araw, ang buhay para kay Ana sa loob ng mansyon ay naging mas mahirap. Tila ang pagdating ni Senyorito Miguel at ang insidente sa medalyon ay nagbigay kay Doña Isabel ng bagong dahilan upang pahirapan siya. Bawat kilos ni Ana ay binabantayan.
Bawat gawain niya ay laging may mali sa paningin ng matanda. Kung hindi masyadong mainit ang kape, ito na may masyadong mapait. Kung hindi nakahanay ng perpekto ang mga kubyertos sa hapagkainan, ipapaulit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa mangawit ang kanyang mga kamay. Minsan, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa florera, bigla na lang itong itatapon ni Doña Isabel sa sahig. Walang kasining-sining ang ayos mo, para kang naglalagay ng mga damo sa lata. Sigaw nito, habang pinagmamasdan si Ana na isa-isang pinupulot ang mga basag na bubog at basang bulaklak. Si Ana ay hindi kumikibo. Tinitiis niya ang lahat. Ang medalyon na dati laging nakadikit sa kanyang balat at nagbibigay ng init ay nasa loob na lamang ng bulsa ng kanyang apron, malamig at tila malungkot. May kakaibang pakiramdam ng kawalan sa kanyang dibdib na hindi mapunan ng kahit ano. Ito ay higit pa sa alahas. Iyon ang kanyang pagkatao. At sa pagtatago nito, tila itinatago na rin niya ang kanyang sarili. Sa kabilang dako, si Miguel de Villa ay abala sa kanyang sariling mundo. Ang kanyang silid ay ginawa niyang pansamantalang opisina, puno ng mga arkitektural na plano, miniature models, at mga tawag sa telepono mula sa mga investor at engineer. Ang malaking proyektong resort sa Batangas ang dahilan kung bakit siya umuwi, at ito ang sumasakop sa lahat ng kanyang oras at atensyon. Wala siyang panahon para sa mga drama sa loob ng pamamahay. Ngunit kahit gaano pa siya kaabala, hindi niya maiwasang mapansin ang mga bagay-bagay. Bilang isang arkitekto, sanay siyang tumingin sa mga detalye, ang tibay ng isang pundasyon, ang daloy ng espasyo, ang paraan ng pagtama ng liwanag. At sa mansyon na ito, si Ana ay naging isang detalye na unti-unti niyang napapansin. Minsan, habang abala siya sa kanyang mga plano, sa silid-aklatan na may siwang ang pinto, narinig niya ang matinis na boses ng kanyang lola mula sa sala. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ang pagpunas ng alikabok ay mula sa itaas pababa? Boba? Hindi niya narinig na sumagot si Ana. Makalipas ang ilang sandali, sa kanyang paglabas para kumuha ng kape, nakita niya si Ana sa sala, tahimik na inuulit ang pagpunas sa isang antigong aparador na kanina lang ay pinunasan na niya. Walang bakas ng galit sa mukha nito, tanging pagod at isang uri ng determinasyon na hindi niya mawari. Nagpatuloy ito sa gawain na para bang walang nangyari. Ang katahimikan at tibay ng dalaga sa gitna ng panlalait ay isang bagay na bago para kay Miguel. Sa mundo niya, ang mga tao ay sumisigaw, nakikipagtalo at gumaganti. Ngunit si Ana, tinatanggap lamang ang lahat na may kakaibang kapakumbabaan. Hindi niya ito hinangaan, pero naitala ito ng kanyang isipan. Isang anomalya, isang palaisipan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pang-aapi na kanyang natatanggap mula sa amo, hindi nagbago ang pakikitungo ni Ana sa kanyang mga kapwa kasambahay. Kapag may natitira sa kanyang pagkain, palihim niya itong ibinibigay kay Cora na may maraming anak na pinapakain. Kapag nakikita niyang pagod na si Manang Lita, aakuin niya ang ilan sa mga gawain nito nang walang hinihintay na kapalit. Isang gabi, pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw, pumasok si Ana sa kanyang maliit na kwarto sa servants' quarters. Ito ang tanging lugar sa mansyon kung saan siya nakakahinga ng maluwag. Umupo siya sa gilid ng kanyang simpleng kama at maingat na kinuha ang medalyon mula sa kanyang bulsa. Sa liwanag ng buwan na tumatago sa maliit na bintana, tiningnan niya ito. Ang pilak ay tila mas kumikinang sa dilim. Gamit ang kanyang mga daliri, maingat niyang binuksan ang maliit na trangka nito. Bumukas ang medalyon. Sa loob, isang maliit na piraso ng kulot na buhok na itim at sa kabilang panig, isang maliit na espasyo na tila dating pinaglagyan ng isang napakaliit na litrato. Hinaplos niya ang buhok. Ito ang kanyang lihim, ang kanyang lakas. Ang tangi niyang paalala na bago siya naging si Ana, ang utusan sa mansyon ng mga De Villa,
Siya ay anak ng isang babaeng may letrang S sa kanyang pangalan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sino po ba kayo, inay? Bulong niya sa hangin. Sana, nasaan man po kayo, masaya kayo. Isinara niyang muli ang medalyon at mahigpit na hinawakan sa kanyang palad. Kahit anong hirap ang danasin niya, kahit gaano kadalas siyang laitin, hinding-hindi niya ito isusuko dahil alam niya sa kanyang puso na ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong at marahil ang susi sa kanyang hinaharap ay nakatago sa loob ng munting piraso ng pilak na yon. Isang gabing maalinsangan, bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat. Ang buong mansyon ay nabalot ng katahimikan. Tanging ang bagsak ng ulan sa mga bintana at bubong ang maririnig. Para sa karamihan, ang ganitong panahon ay perpekto para sa mahimbing na tulog. Ngunit para kay Ana, ito ay gabi ng pag-aalala. Si Doña Isabel ay may matagal ng sakit sa puso. At sa tuwing masama ang panahon, tila sumasabay rin ang pagsama ng kanyang pakiramdam. Bandang hating gabi, isang mahinang tunog ng bell ang gumising kay Ana mula sa kanyang magaan na pagkakatulog. Iyon ang bell mula sa silid ni Doña Isabel, isang tawag na kailangan niyang tugunan agad. Dali-dali siyang bumangon, isinuot ang kanyang tsinelas at mabilis, ngunit maingat na tinungo ang silid ng matanda sa ikalawang palapag. Madilim ang pasilyo. Tanging ang liwanag ng kidlat na sumisilip sa mga bintana ang nagbibigay ng panandaliang liwanag. Pagdating niya sa tapat ng malaking pinto na yari sa Nara, kumatok siya ng 3 beses. Doña Isabel, pinatawag niyo po ba ako? Walang sagot. Ang tanging narinig niya ay isang mahinang ungol mula sa loob. Biglang kinabahan si Ana. Hindi na siya nagdalawang isip. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalock. Itinulak niya ang pinto at bumungad sa kanya ang isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakaupo si Doña Isabel sa kanyang silyang tumba-tumba malapit sa bintana, ngunit ang kanyang katawan ay nakahandusay sa isang di natural na posisyon. Ang isang kamay niya ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib at ang kanyang mukha ay namumutla. Hirap siyang huminga at ang bawat paghinga ay may kasamang halinghing ng sakit. Tatulong, halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot ni Ana sa matanda. Ang nakita niya ay hindi ang malupit na donya, kundi isang matandang babae na nanganganib ang buhay. Ang kanyang pagsasanay sa first aid noong high school, na akala niya hindi niya magagamit, ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Donya, huminahon po kayo, sabi ni Ana sa mahinahon, ngunit matatag na boses. Mabilis siyang lumapit. Manang Lita, Cora, tulong! Sigaw niya habang sinusuri ang kalagayan ng matanda. Pinahiga niya ng dahan-dahan si Doña Isabel sa sahig. Tinitiyak na tuwid ang kanyang katawan. Itinaas niya ang mga binti nito gamit ang isang unan mula sa sofa para mas dumaloy ang dugo patungo sa puso. Donya, may gamot po ba kayo para sa puso? Tanong niya. Itinuro ng matanda ang isang maliit na bote ng tableta sa ibabaw ng kanyang nightstand. Mabilis itong kinuha ni Ana at maingat na inilagay ang isang tableta sa ilalim ng dila ni Doña Isabel, gaya ng bilin ng doktor nito na narinig niya minsan. Sakto namang dumating sina Manang Lita at Cora, parehong natataranta. Diyos ko, anong nangyari? Tumawag po kayo ng ambulansya, Manang, at gisingin niyo po si Senyorito Miguel. Bilis! Utos ni Ana. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi pa nila narinig mula sa kanya. Habang hinihintay nila ang tulong, nanatili si Ana sa tabi ni Doña Isabel. Kinuha niya ang kamay ng matanda. Malamig ito at nanginginig. Huwag po kayong mag-alala, Doña. Darating na po ang tulong. Huminga lang po kayo ng malalim. Sa gitna ng sakit, tiningnan ni Doña Isabel si Ana. May pagtataka sa kanyang mga mata. Ang babaeng araw-araw niyang inaapi, ang babaeng tinawag niyang basura ang alaala, ay siya ngayong nagliligtas sa kanyang buhay. Ilang sandali pa,
Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Miguel, suot pa ang kanyang pantulog. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa likod niya ay ang iba pang mga kasambahay. "Lola!" Sigaw niya at agad na lumuhod sa tabi ng kanyang lola. "Senyorito, inatake po siya sa puso. Naibigay ko na po ang gamot niya at papunta na po ang ambulansya." Mabilis na ulat ni Ana. Tiningnan siya ni Miguel at sa unang pagkakataon, ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng ibang emosyon, gulat at marahil, isang bahid ng paghanga. Nakita niya kung paano hawak ni Ana ang kamay ng kanyang lola, kung paanong ang dalaga, sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nanatiling kalmado at may kontrol sa sitwasyon. Sa pagmamadali ng lahat na buhatin, si Doña Isabel papunta sa stretcher na dala ng mga paramedic. Hindi sinasadyang nasagi ng isang kasambahay ang leeg ni Ana. Ang kuwintas na nakatago sa ilalim ng kanyang damit ay lumabas at sumayaw sa hangin. Ang medalyon, sa liwanag ng ilaw sa silid, kumislap ito ng husto. Nahagip ito ng paningin ni Miguel. Natigilan siya. Ang disenyo, ang hugis, ang letrang S na nakaukit. Lahat ay pamilyar. Isang imahe mula sa kanyang pagkabata ang biglang bumalik. Isang kahon ng mga alahas ng kanyang yumaong ina, si Amelia. Sa loob niyon, may isang medalyon na kamukhang-kamukha nito. "Senyorito?" Tawag sa kanya ng paramedic na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mabilis siyang kumilos at sumama sa ambulansya. Ngunit habang papalayo sila sa mansyon, ang imahe ng medalyon sa leeg ni Ana ay hindi maalis sa kanyang isipan. Isang piraso ng palaisipan na hindi niya alam na hinahanap niya ay biglang lumitaw sa pinaka-hindi inaasahang lugar. Sa leeg ng isang babaeng itinuturing niyang halos hindi nakikita. Naiwan si Ana sa mansyon kasama ang ibang mga tauhan. Nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod mula sa nangyari. Hinawakan niya ang kanyang medalyon na ngayon ay malayang nakasabit sa kanyang leeg. Hindi niya alam na ang munting kislap nito ngayong gabi ay hindi lamang nakakuha ng atensyon ng isang nagtatakang binata, kundi nagsimula na ring magbukas ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa pundasyon ng mansyon ng mga De Villa. Lumipas ang 2 araw. Si Doña Isabel ay nanatili sa ospital para sa obserbasyon, ngunit ayon sa mga doktor, siya ay nasa maayos ng kalagayan. Ang mabilis na pag-respond at tamang first aid na ibinigay sa kanya ay naging kritikal sa pagligtas ng kanyang buhay. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa buong mansyon. Bigla, ang tingin ng lahat kay Ana ay nagbago. Hindi na siya ang ordinaryong utusan na laging napapagalitan. Siya na ngayon ang bayaning nagligtas sa buhay ng kanilang matapang na amo. Ngunit para kay Ana, walang nagbago. Patuloy pa rin siya sa kanyang mga gawain ng may kaparehong sipag at katahimikan. Ang tanging kaibahan, hindi na niya itinatago ang kanyang medalyon. Tila ba ang pangyayaring iyon ay nagbigay sa kanya ng karapatan na isuot itong muli ng walang takot. Isang hapon, habang nagdidilig si Ana ng mga halaman sa hardin, isang anino ang tumabon sa kanya. Pag-angat niya ng kanyang ulo, nakita niya si Miguel na nakatayo sa kanyang harapan. Suot nito ang isang simpleng puting t-shirt at maong, malayo sa karaniwan niyang suot na suit. Tila mas naging tao ito. "Senyorito," sabi ni Ana, bahagyang yumuko. "Miguel na lang, wala tayo sa opisina," sagot nito. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa dati. Sandali siyang tumahimik, tila nag-iisip ng sasabihin. "Gusto kong magpasalamat sa ginawa mo para sa lola ko. You saved her life." Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Ana ang isang De Villa na nagpasalamat sa kanya. Nagulat siya. "Gaginawa ko lang po ang tama, si Senyor Miguel." Tumango si Miguel, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mukha ni Ana. Nakatuon ito sa medalyon na nakasabit sa kanyang leeg. "Ang medalyon mo," sabi niya, hindi na napigilan ang sarili. "Saan mo nakuha yan?" Napahawak si Ana sa kuwintas, isang kilos na naging natural na sa kanya.
Pamana po ito sa akin ng aking ina. Ang iyong ina? Tanong ni Miguel, may halong interes. Nasaan na siya ngayon? Isang bahid ng lungkot ang dumaan sa mga mata ni Ana. Hindi ko po alam. Hindi ko po siya nakilala. Sanggol pa lang po ako nang iwan niya ako sa isang ampunan. Ito na lang po ang tanging iniwan niya sa akin. Ang sagot ni Ana ay lalong nagpakunot sa noo ni Miguel. Isang inang nawawala. Isang medalyon. Ang lahat ng ito ay tila konektado sa mga alaalang pilit niyang binubuo sa kanyang isipan. Maaari ko bang makita? Tanong niya. Nag-alinlangan si Ana. Ang medalyon ay ang kanyang pinakapribadong pag-aari. Ngunit sa paraan ng pagtingin ni Miguel, hindi ito nagtatanong bilang isang amo, kundi bilang isang taong may tunay na interes. Dahan-dahan, inalis niya ang kuwintas at iniabot ito kay Miguel. Maingat na tinanggap ni Miguel ang medalyon. Hinawakan niya ito sa kanyang palad. Malamig, luma. Ngunit ang bigat nito ay pamilyar. Ginamit niya ang kanyang hinlalaki upang haplusin ang nakaukit na letrang S. Ang nanay ko? Mayroon siyang ganitong-ganito. Halos pabulong niyang sabi, mas para sa sarili kaysa kay Ana. Dalawa sila, magkapareho. Regalo raw sa kanila noong mga bata pa sila. Ang isa ay nasa kanya at ang isa naman daw ay nasa nawawala niyang kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Kakapatid po? Ibinalik ni Miguel ang tingin kay Ana. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng mga tanong na hindi pa niya kayang bigyan ng boses. Sofia, iyon ang pangalan ng kapatid niya, ang letrang S. Sofia, ang letrang S. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang yon sa isipan ni Ana, tila isang sirang plaka. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Posible kaya? Ang lahat ng taon na siya'y nagtatanong at nangangarap, ang sagot ba ay nasa harapan niya lamang? Bago pa man sila makapag-usap muli, isang kotse ang pumasok sa driveway. Bumaba mula rito si Doña Isabel. Inaalalayan ng isang nurse. Nakauwi na siya. Ang mukha ni Doang Isabel ay maputla pa rin, ngunit ang talim sa kanyang mga mata ay naroon pa rin. Nang makita niya sina Miguel at Ana na magkasama sa hardin at ang medalyon na hawak ni Miguel, biglang nanigas ang kanyang mukha. Miguel, ano ang ginagawa mo riyan? At ikaw? Sigaw niya, itinuturo si Ana. Bakit hindi ka nagtatrabaho? Mabilis na isinara ni Miguel ang kanyang palad, ikinukubli ang medalyon. Ibinalik niya ito kay Ana. Lola, magpahinga na po kayo sa loob. Ngunit hindi inalis ni Doña Isabel ang kanyang tingin kay Ana. Isang tingin na puno ng galit. Ngunit sa ilalim nito, mayroon ng bagong emosyon. Takot. Isang malalim na takot. Gusto kong paalisin ang babaeng yan. Deklara niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ayoko nang makita ang pagmumukha niya sa pamamahay na ito. Nagulat ang lahat. Lalo na ang nurse na umaalalay sa kanya. Kararating lang niya mula sa bingit ng kamatayan, ngunit ang una niyang ginawa ay maghasik ng galit. Lola, ano po bang sinasabi ninyo? Iniligtas niya ang buhay ninyo. Mahinahong sabi ni Miguel. Hindi ako nagkautang ng buhay kahit kanino. Giit ng matanda. Paalisin mo siya, Miguel. Kung hindi, ako ang aalis sa bahay na ito. Sa pagkakataong ito, hindi na nanahimik si Miguel. Isang bagay sa loob niya ang nagbago. Ang palaisipan ng medalyon, ang kwento ni Ana, at ang hindi maipaliwanag na galit ng kanyang lola. Lahat ay nagsasabi sa kanya na may isang malaking lihim na itinatago sa kanya. Humarap siya sa kanyang lola. Ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Hindi siya aalis, Lola, matatag niyang sabi. Mananatili siya dito. At kung mayroon mang dapat magpaliwanag, kayo po iyon. Ang mga salita ni Miguel ay tumama na parang sampal sa mukha ni Doña Isabel. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang apo, ang kanyang tagapagmana, ay kinakalaban siya para sa isang hamak na katulong. Tinalikuran siya ni Miguel at nilapitan si Ana. Huwag kang mag-alala.
Mananatili ka dito, bulong niya. Pagkatapos ay naglakad siya papasok ng mansyon, diretso sa silid-aklatan kung saan nakatago ang mga lumang gamit at alaala ng kanilang pamilya. Panahon na para buksan ang kahon ng mga lihim. Panahon na para malaman kung sino si Sofia at panahon na para maintindihan kung bakit ang isang simpleng medalyon ay may kakayahang magdulot ng ganito kalaking takot sa puso ng makapangyarihang si Doña Isabel de Villa. Maalikabok at amoy luma ang hangin sa loob ng silid-aklatan. Bihira itong buksan, maliban na lang kung may mahalagang bisita ang pamilya. Para kay Miguel, ang lugar na ito ay isang museo ng mga alaala. Mga libro na hindi na binabasa, mga litratong kupas na, at mga kasangkapang nababalot ng puting tela na tila mga multo mula sa nakaraan. Nilagpasan niya ang mga hilera ng libro at dumiretso sa isang malaking aparador na yari sa mahogany sa pinakasulok ng silid. Ito ang taguan ng mga personal na gamit ng kanyang yumaong ina, si Amelia. Matagal na itong hindi nabubuksan. Ang huling beses na sinubukan niyang silipin ang mga ito ay noong bata pa siya, ngunit pinigilan siya ni Doña Isabel. "Huwag mong buksan ang mga sugat na naghihilom na," sabi nito noon. Ngayon, naiisip ni Miguel na marahil hindi sugat ang ayaw nitong buksan, kundi mga lihim. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga pinto ng aparador. Isang pamilyar na amoy ng jasmine, ang pabango ng kanyang ina, ang sumalubong sa kanya. Maayos na nakasalansan sa loob ang mga damit, mga album ng litrato at ilang mga kahon. Hinanap niya ang isang partikular na kahon, isang maliit na baul na yari sa kahoy na may nakaukit na mga bulaklak na sampagita. Ang kahon ng mga alahas ni Amelia. Nang mahanap niya ito, dinala niya ito sa malaking mesa sa gitna ng silid. Pinunasan niya ang alikabok sa ibabaw nito bago niya ito maingat na binuksan. Sa loob, nakalatag sa pulang velvet ang mga alahas, mga hikaw, singsing at kuwintas. Ngunit hindi iyon ang hinahanap niya. Sa ilalim ng isang lihim na kompartimento, nandoon ang mga bagay na mas may sentimental na halaga. Mga sulat, isang tuyong bulaklak, at ang medalyon. Kinuha niya ito. Kamukhang-kamukha ng kay Ana, ang parehong disenyo, ang parehong kinang ng pilak. Ngunit sa halip na letrang S, ang nakaukit dito ay A, para sa Amelia. Binuksan niya ito. Sa loob, isang maliit na locket ng buhok, kulay ginto, hindi itim, at isang maliit na litrato ng dalawang batang babae na magkaakbay. Pareho silang nakangiti, mga matay puno ng buhay. Ang isa ay ang kanyang ina. Ang isa pa, na may mas maitim na buhok, ay walang duda, si Sofia. Tinitigan niya ang mukha ni Sofia. Mayroon itong nangiti na tila kayang magbigay liwanag sa isang madilim na silid. Ngunit sa likod ng nangiting yon, mayroong bahid ng lungkot sa kanyang mga mata, isang bagay na ngayon lang napansin ni Miguel. Sa ilalim ng medalyon, may isa pang bagay na nakatago, isang maliit na kwaderno na nababalot sa balat, isang tala-arawan. Ang tala-arawan ni Amelia. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang binubuksan niya ito. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay elegante at malinis. Binasa niya ang unang pahina. "Mahal kong tala-arawan, ngayong gabi, umalis si Sofia. Pinilit siyang umalis ni Mama. Ang sabi ni Mama, isa siyang kahihiyan sa pangalan ng De Villa. Dahil nagmahal siya ng isang lalaking hindi para sa kanya. Dahil nagbunga ang pagmamahal na yon." Huminto sa paghinga si Miguel. Nagbunga? Ibig sabihin, mabilis niyang nilipat ang mga pahina, hinahanap ang karugtong ng kwento. Isang sanggol. Magkakaroon ako ng pamangkin. Ngunit hindi ito hinayaan ni Mama. Masyadong malaki ang nakataya, ang bagong kontrata sa negosyo, ang reputasyon ng pamilya. Binigyan niya si Sofia ng pera at pinalayas. Sinabi niya kay Papa na naglayas si Sofia kasama ang isang lalaki. Isang kasinungalingan. Napasabunot si Miguel sa kanyang buhok. Ang kanyang lola, ang babaeng iginagalang niya sa talino nito sa negosyo, ay may kakayahang gumawa
Nang ganito kalupit na bagay, nagpatuloy siya sa pagbabasa. Bago siya umalis, ibinigay ko sa kanya ang kapares ng aking medalyon. Ang sabi ko, ito ang magiging pangako natin, na kahit saan man kami mapadpad, mananatili kaming konektado. Na balang araw, hahanapin ko siya at ang kanyang anak. Ipinangako ko, ngunit hindi ko ito nagawa. Masyado akong naduwag, masyado akong natakot kay mama. Ang lalaking minahal ni Sofia, isang makapangyarihang tao. Isang taong kasosyo ni Papa sa negosyo, isang taong may pamilya na. Iyon ang dahilan kung bakit ganito na lamang ang galit ni Mama. Hindi niya matanggap na ang kanyang anak ay naging isang kabit. Isinara ni Miguel ang talaarawan. Ang bigat ng mga salitang nabasa niya ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Si Ana. Ang kanyang ina ay si Sofia. Ang medalyon ay ang patunay. Siya ang nawawalang anak, ang pamangkin ng kanyang ina, ang kanyang pinsan. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang hindi maipaliwanag na galit ni Doña Isabel kay Ana. Dahil si Ana, ang buhay na paalala ng isang kasalanang pilit nitong ibinabaon sa limot. Ang pagtatangka nitong palayasin si Ana upang ilayo ang katotohanan sa kanya. Ang buong buhay ni Ana na ginugol sa ampunan, sa kahirapan, habang dapat ay lumalaki siyang isang devila. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang puso. Galit para sa kanyang lola. Galit para sa kawalang katarungan na dinanas ni Ana at ng ina nito. Ngunit kasabay ng galit ay ang isang malinaw na determinasyon. Naunawaan na niya ngayon ang pangako ng kanyang ina. Isang pangakong hindi nito natupad. Hahanapin ko siya at ang kanyang anak. Ako ang tutupad sa pangako mo, Mama. Bulong ni Miguel sa hangin. Hawak ang talaarawan, lumabas siya ng silid-aklatan. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may direksyon. Hindi na siya ang dating Miguel na walang pakialam. Ngayon, mayroon na siyang misyon. Hahanapin niya si Ana. Sasabihin niya rito ang lahat. At magkasama, haharapin nila ang babaeng nagnakaw sa kanilang nakaraan. Haharapin nila si Doña Isabel de Villa. Ang laro ng mga lihim ay tapos na. Panahon na para sa katotohanan. Gaano man ito kasakit. Natagpuan ni Miguel si Ana sa kusina. Tahimik itong nagbabalat ng patatas. Ang kanyang mga kilos ay mekanikal. Ngunit ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. Halatang apektado pa rin siya sa sigawang naganap kanina. Ang ibang mga kasambahay ay umiiwas sa kanya. Na para bang ang galit ni Doña Isabel ay isang sakit na nakakahawa. Ana, tawag ni Miguel. Napalingon si Ana, gulat na makita si Miguel doon. Ibababa sana niya ang hawak na kutsilyo para yumuko, ngunit pinigilan siya nito. Wag na, kailangan nating mag-usap. Sa labas, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso, ngunit may bahid ng hinahon na hindi pa narinig ni Ana mula sa kanya. Sumunod si Ana ng walang tanong. Naglakad sila patungo sa pinakaliblib na bahagi ng hardin, malayo sa mga bintana ng mansyon. Isang lugar kung saan may lumang gazebo na nababalot ng mga gumagapang na halaman. Umupo sila sa isang bangkong bato. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng huni ng mga kuliglig. Huminga ng malalim si Miguel. Inilabas niya ang talaarawan ni Amelia. Ito ang talaarawan ng mama ko, panimula niya. At sa loob nito, isinulat niya ang isang kwentong matagal nang itinago sa amin. Isang kwento tungkol sa kapatid niya. Isang kwento tungkol kay Sofia. Tumingin si Ana sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aabang at kaba. Ang nanay ko at si Sofia ay hindi lang magkapatid. Sila ang matalik na magkaibigan. Pagpapatuloy ni Miguel. At mayroon silang dalawang magkaparehong medalyon bilang simbolo ng kanilang pagiging malapit. Ipinakita niya ang medalyon ni Amelia na nasa palad pa rin niya. Nanlaki ang mga mata ni Ana nang makita ang kapares ng kanyang medalyon. Totoo nga. Nagmahal si Sofia, sabi ni Miguel,
Pinipili ang kanyang mga salita. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay ipinagbawal ng pamilya namin. Lalo na ng lola ko, si Doña Isabel. Pilit silang pinaghiwalay. Pero huli na ang lahat. Nagbuntis si Sofia. Napatakip si Ana sa kanyang bibig. Ang kwento ay tila isang pelikula. Ngunit alam niyang ito ang katotohanan na matagal na niyang hinahanap. Para pagtakpan ang kahihiyan at protektahan ang pangalan ng pamilya, pinalayas ni Lola si Sofia. Binigyan niya ito ng pera at pinilit na lumayo at wag nang bumalik. Isang bakas ng sakit at galit ang gumuhit sa mukha ni Miguel. Ang batang dinadala niya, "Ikaw iyon, Ana. Ikaw ang anak ni Sofia. At ako ang anak ni Amelia. Pinsan mo ako." Ang mga salita ay tumama kay Ana na parang malakas na alon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pinsan, pamilya. Ang mga salitang inakala niyang hindi niya kailanman maririnig na may kaugnayan sa kanya. Kaya pala, bulong niya nanginginig. Kaya pala ganun na lang ang galit niya sa akin. Dahil ako ang paalala. Oo, sagot ni Miguel. At ang medalyon mo ang katibayan na hindi niya maitatago. Humagulgol si Ana. Ang lahat ng sakit, pangungulila at pagtitiis na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay biglang bumuhos. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya. Sa wakas, may pangalan na ang kanyang pagkatao. Hindi na siya isang ulilang walang pinagmulan. Siya ay anak ni Sofia. Siya ay isang Devilla sa dugo. Umupo si Miguel sa tabi niya. At sa isang kilos na ikinagulat nilang pareho. Marahan niyang inilagay ang kanyang braso sa balikat ni Ana. Isang yakap na alanganin, ngunit puno ng sinseridad. Isang yakap na nagsasabing, "Hindi ka na nag-iisa. Patawarin mo kami, Ana," sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay basag. "Patawarin mo ang pamilya ko sa lahat ng kasalanang ginawa nila sa iyo at sa nanay mo." Umiling si Ana habang umiiyak. Wala kang kasalanan. Nang humupa ang kanyang mga luha, isang bagong damdamin ang pumalit. Determinasyon. Tumingala siya kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay may bagong ningning. "Ang nanay ko, ano ang nangyari sa kanya?" tanong niya. Nagbuntong hininga si Miguel. Ayon sa tala-arawan, pagkatapos kang isilang, nagkasakit siya ng malubha. Depression, sabi ng mama. Labis siyang nalungkot sa pagkawala mo at sa pag-abandona sa kanya ng lalaking minahal niya. Hindi na nakasulat kung ano ang eksaktong nangyari. Doon natapos ang pagsusulat ng mama ko. Isang bagong sakit ang sumundot sa puso ni Ana. Ngunit kasabay nito ay ang pagnanais na malaman ang buong katotohanan. Kailangan nating harapin si Doña Isabel. Matatag na sabi ni Ana. Kailangan niyang sabihin sa atin ang lahat. Tumango si Miguel. Iyon din ang plano ko. Pero kailangan nating mag-ingat. Makapangyarihan si Lola. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Hindi na ako natatakot, sabi ni Ana. At sa pagkakataong yon, naniwala si Miguel. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang mahiyain at laging nakayukong katulong. Siya na ngayon ay isang babaeng may pinaglalaban. Ang karapatan ng kanyang ina at ang kanyang sariling pagkatao. Biglang isang anino ang gumalaw sa di kalayuan sa likod ng malalagong halaman. Isang tao ang nakarinig sa kanilang pag-uusap. Si Marco Reyes, ang executive assistant at anak-anakan ni Doña Isabel. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang lihim na ito, ang sandatang matagal na niyang hinahanap para makuha ang kontrol sa yaman ng mga Devilla, ay kusa nang nahulog sa kanyang mga kamay. Hindi alam ni na Miguel at Ana na ang kanilang pag-uusap ay narinig. Hindi nila alam na ang kanilang laban para sa katotohanan ay hindi lamang laban sa isang matandang babaeng puno ng lihim, kundi pati na rin sa isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, ang tensyon sa loob ng mansyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Si Doña Isabel ay hindi lumabas ng kanyang silid.
ngunit ramdam ng lahat ang kanyang malamig na presensya. Nagbigay siya ng utos sa pamamagitan ni Manang Lita na walang sino man ang papayagang pumasok sa kanyang kwarto, lalo na si Miguel. Si Ana naman ay patuloy sa kanyang mga gawain, ngunit may bago ng kumpiyansa sa kanyang mga kilos. Ang dating laging nakayukong ulo ay ngayon nakatingala na. Ang kanyang mga mata, na dati laging umiiwas, ay kaya nang makipagsalubong ng tingin. Napansin ito ng ibang mga kasambahay. Nagbubulungan sila, nagtataka sa biglang pagbabago. Samantala, si Miguel ay hindi mapakali. Alam niyang kailangan nilang kausapin ang kanyang lola, ngunit sa pagkakakilala niya rito, hindi ito basta-basta susuko. Kailangan niya ng plano. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya bukod sa isang lumang talaarawan. Sa kabilang dako, si Marco Reyes ay kumikilos na sa dilim. Gamit ang impormasyong kanyang narinig, nagsimula siyang maghalungkat ng mga lumang dokumento sa opisina ng De Villa Corporation. Bilang pinagkakatiwalaang tao ni Doña Isabel, may access siya sa halos lahat ng bagay. Hinanap niya ang anumang record na may pangalang Sofia. Mga bank transfer, mga kasunduan, anumang bagay na magpapatunay sa kwento. At natagpuan niya ito, isang lumang ledger na naglalaman ng isang malaking miscellaneous expense entry mula 22 taon na ang nakalipas. Ang pera ay inilipat sa isang account na walang pangalan sa isang maliit na rural bank sa probinsya ng Laguna. Ito na yon, ang perang ginamit para patahimikin si Sofia. Ngunit hindi pa siya kontento. Kailangan niya ng alas na mas malakas pa. Isang alas na hindi lang magpapabagsak kay Doña Isabel, kundi mag-aangat sa kanya bilang tagapagligtas ng kumpanya. Nang gabing iyon, nagkaroon ng pagkakataon si Miguel. Narinig niyang bumaba si Doña Isabel para sa isang mabilis na hapunan sa maliit na dining room, isang bagay na bihira nitong gawin. Ito na ang senyales na hinihintay niya. Sinabihan niya si Ana na maghanda. Ngayon na. Kailangan nating mag-usap. Magkasama silang pumasok sa dining room. Natigilan si Doña Isabel nang makita sila, lalo na si Ana. Isang kutsara at tinidor ang hawak niya, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sinabi ko nang ayoko siyang makita. Lola, maupo po kayo. Mahinahong sabi ni Miguel, hinila ang isang silya para kay Ana, isang kilos na lalong ikinagalit ng matanda. Si Ana ay hindi na lang isang katulong dito. Siya ay pamilya. Walang iya, sigaw ni Doña Isabel. Huwag mong banggitin ang salitang yan sa harapan ng isang bastarda. Huwag niyo siyang tawaging ganyan, sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay tumaas na rin. Alam na namin ang lahat, Lola. Alam na namin ang tungkol kay Sofia. Ang pangalan ay tumama sa matanda na parang kidlat. Nabitawan niya ang kanyang mga kubyertos. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Wawala akong alam sa sinasabi mo? Pagkakaila niya, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. May tala-arawan si Mama, sabi ni Miguel, inilapag ito sa mesa. Nakasulat lahat dito. Ang pagpapaalis niyo kay Tia Sofia, ang pagtatago niyo sa kanyang anak. Ang anak niya Lola ay nasa harapan niyo ngayon. Tumingin si Doña Isabel kay Ana, na ngayon ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pinaghalong sakit at tapang. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay malamig at matigas, sinusubukang bawiin ang kontrol. Ginawa ko iyon para protektahan ang pamilyang ito. Si Sofia ay isang kahihiyan. Sumira siya sa isang pamilya. Pamilya? Tanong ni Ana. Sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. Anong pamilya po ang pinoprotektahan ninyo? Ang isang pamilyang itinayo sa kasinungalingan? Ipinagkait niyo po sa akin ang aking ina. Ipinagkait niyo sa akin ang karapatang makilala ang aking pinagmulan. Para saan po? Para sa pera? Para sa pangalan? Natigilan si Doña Isabel.
Hindi niya inaasahan ang tapang mula kay Ana. Ang pera at pangalan ng Devila ang bumuhay sa'yo, Miguel. Sigaw niya, ibinaling ang galit sa kanyang apo. At ngayon, kakalabanin mo ako para sa kanya? Hindi ko po kayo kinakalaban, sabi ni Miguel. Hinihingi lang namin ang katotohanan. Lola, ano po ang nangyari kay Tia Sofia pagkatapos niyang umalis? Sa puntong yon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Doña Isabel. Ang kanyang matigas na depensa ay gumuho. Ang mga alaala ng nakaraan ay bumalik. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib, hirap huminga. Lola! Sigaw ni Miguel. Ang atake sa puso. Bumabalik na naman. Ngunit bago pa sila makalapit, isang boses ang pumigil sa kanila mula sa pintuan. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala dito, sabi ni Marco Reyes, lumabas mula sa dilim. May hawak siyang telepono sa isang kamay at isang folder ng mga dokumento sa kabila. Mukhang kailangan niyo ng tulong. At mukhang kailangan din ng buong board of directors na malaman ang lihim ng pamilya na ito. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Dumating na ang ahas. At sa kanyang pagdating, ang gulo sa loob ng pamilya Devila ay malapit ng sumabog at maging isang malaking eskandalo na yayanig sa buong mundo ng negosyo. Parang bombang sumabog ang mga salita ni Marco. Ang atensyon ng lahat ay napabaling sa kanya. Si Doña Isabel, na kanina'y hirap huminga, ay biglang nanlaki ang mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi sa pagtataksil na nakikita niya sa mukha ng taong itinuring niyang kanang kamay. Marco, anong ibig mong sabihin? Hirap niyang tanong. Ang ibig kong sabihin, Donya, sabi ni Marco habang dahan-dahang naglalakad palapit, ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng isang nagbabalak ng masama. Ay tapos na ang paghahari ninyo. Ang lihim na ito, itinaas niya ang folder, ay sapat na para sirain hindi lang ang reputasyon ninyo, kundi ang buong Devila Corporation. Tumingin siya kina Miguel at Ana. Salamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyong munting drama, hindi ko malalaman ang lahat. Isang anak sa labas, isang cover-up, isang iskandalong magugustuhan ng media at papabagsakin ang stocks ng kumpanya sa isang iglap. Ano ang gusto mo, Marco? Matigas na tanong ni Miguel, ipinupwesto ang sarili sa pagitan ni Marco at ng kanyang lola at ni Ana, na para bang isang panangga. Simple lang, sagot ni Marco, ang kanyang ngisi ay lalong lumapad. Ibibigay sa akin ni Doña Isabel ang majority shares ng kumpanya. Papapirmahin niya ang mga dokumento na maglilipat ng kontrol sa akin. Kapag ginawa niya yon, mananatiling nakatago ang lihim na ito. Mananatiling buo ang pangalan ng Devila. At kayong dalawa, tiningnan niya sina Miguel at Ana, ay maaaring magpatuloy sa paglalaro ng masaya ninyong pamilya. Isang napakagandang alok, hindi ba? Ito ay isang blackmail, isang tahasang pagnanakaw ng kapangyarihan. Hayop ka! Sigaw ni Miguel, handa nang sumugod, ngunit pinigilan siya ng kamay ni Ana sa kanyang braso. Huwag, Miguel. Huwag kang padalos-dalos, bulong ni Ana. Alam niyang karahasan ay hindi ang sagot. Si Doña Isabel naman ay napasandal sa kanyang silya, tila natalo. Ang babaeng minsang naging makapangyarihan at kinatatakutan ay ngayoy isang bihag sa sarili niyang pamamahay, tinatraidor ng taong pinagkatiwalaan niya. Tiningnan niya si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Inalagaan kita na parang tunay na anak, sabi niya. Ang boses ay basag. At nagpapasalamat ako, Donya. Tinuruan niyo akong maging matalino sa negosyo. Sarkastikong sagot ni Marco. At ang pinakamahalagang leksyon na natutunan ko sa inyo ay ito. Gawin ang lahat, kahit gaano pa karumi, para makuha ang gusto mo. Hindi ba't yun din ang ginawa ninyo kay Sofia? Ang mga salitang yon ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ng matanda. Napahawak siyang muli sa kanyang dibdib, at sa pagkakataong ito, mas malala ang atake. Ang kanyang mukha ay nangitim, at tuluyan siyang nawalan ng malay. Lola!
Nagsimula ang kaguluhan. Habang si Miguel ay abala sa pag-asikaso sa kanyang lola, mabilis na tumakbo si Ana para tumawag ng ambulansya. Si Marco naman ay nanatiling kalmado sa gitna ng lahat. Sayang, mukhang hindi niya kakayanin ang pressure. Malamig niyang sabi. Pero huwag kayong mag-alala. Ang alok ko ay nakalatag pa rin. Pag-isipan mong mabuti, Miguel, ang buhay ng kumpanya o ang isang skandalo na sisira sa lahat ng pinaghirapan ng pamilya mo. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at naglakad palabas na para bang walang nangyari, iniwan ng magulo at desperadong eksena. Sa ospital, ang pasilyo ay malamig at tahimik. Nakaupo si Miguel sa isang bench, ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader, ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Sa tabi niya, si Ana ay tahimik na nakatayo. Hawak ang 2 tasa ng mainit na kape. Iniabot niya ang isa kay Miguel. Salamat, sabi ni Miguel, tinanggap ang kape. Ang init nito ay bahagyang nagbigay ng ginhawa sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Hindi ito ang iyong kasalanan, Miguel, sabi ni Ana, na tila nababasa ang nasa isip nito. Kasalanan ko ito, sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Masyado kong pinilit si Lola. Kung hinintay ko lang sana ang tamang pagkakataon. Walang tamang pagkakataon para sa katotohanan, Miguel, sabi ni Ana. Umupo sa tabi niya. Lalabas at lalabas ito. At si Marco? Matagal na siguro niyang pinaplano ito. Ginamit niya lang tayo. Tumingin si Miguel kay Ana. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa kabila ng katotohanang nalaman niya na sisira sa kanyang mundo. Naroon pa rin ito sa tabi niya. Matatag, mahinahon at puno ng pangunawa. Siya ang kanyang lakas sa mga sandaling iyon. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Miguel. Ang tanong ay mas para sa sarili niya. Kung ilalabas ko ang katotohanan, babagsak ang kumpanya. Maraming mawawalan ng trabaho. Ang lahat ng pinaghirapan ni Mama, ni Papa, mawawala. Pero kung ibibigay ko kay Marco ang gusto niya, hahayaan kong ang isang traidor ang mamuno at parang ipinagbili ko na rin ang kaluluwa ng pamilya natin. Sandaling katahimikan ang namayani. Pagkatapos, nagsalita si Ana. Ang sabi mo, ang pangalan ng Davila ang pinoprotektahan ni Doña Isabel, sabi niya. Pero ano ba ang isang pangalan kung wala itong integridad? Ano ang halaga ng isang imperyo kung itinayo ito sa mga kasinungalingan at sakit? Tinitigan niya si Miguel ng diretso sa mata. Ang nanay ko, si Sofia, ay nawalan ng lahat dahil sa pangalan na, yan, ako, lumaki akong walang pamilya dahil dyan. Siguro panahon na para may isang Davila na piliin ang tama kaysa sa madali. Piliin ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Ang mga salita ni Ana ay tumagos sa puso ni Miguel. Tama siya. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang kasinungalingan para protektahan ng isang pangalan. At matatapos lamang ito kung may isang taong handang isakripisyo ang pangalang yon para sa katotohanan. Isang doktor ang lumabas mula sa emergency room. Mr. Davila? Agad na tumayo sina Miguel at Ana. Ang lola ninyo, she's stable for now. But it was a massive heart attack. Nasa ICU siya ngayon. The next 24 hours are critical. Pagkatapos ay bumaling ang doktor kay Ana. At sa inyo, ma'am? May huling habilin siya bago siya tuluyang dalhin sa ICU. Gusto ka raw niyang makausap. Ikaw lang. Nagkatinginan sina Miguel at Ana. Parehong naguguluhan. Sa bingit ng kamatayan, sa gitna ng pagtataksil at sakit, ang taong gustong makita ni Doña Isabel ay hindi ang kanyang apo, kundi ang babaeng minsan niyang tinawag na bastarda, ang buhay na simbolo ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Ang silid ng ICU ay napupuno ng mahinang tunog ng mga makinang sumusubaybay sa buhay. Ang bawat beep ay tila isang paalala ng kahinaan ng taong nakahiga sa kama. Nakasuot si Ana ng hospital gown sa ibabaw ng kanyang damit. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas habang dahan-dahan siyang lumalapit sa kama
ni Doña Isabel. Ang makapangyarihang matriarka ay halos hindi na makilala. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang buhok ay nakakalat sa unan, at napapalibutan siya ng mga tubo at wire. Ang tanging pamilyar na bagay ay ang talim sa kanyang mga mata, na ngayon ay bahagyang nakabukas at nakatuon kay Ana. Umupo si Ana sa silyang inihanda sa tabi ng kama. Walang nagsalita sa kanila sa loob ng ilang sandali. Ang katahimikan ay binasag ng hirap na paghinga ng matanda. Bakit? Bakit mo ako iniligtas? Halos pabulong na tanong ni Doña Isabel. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Tinutukoy niya ang unang atake sa puso nito sa mansyon. Hindi inaasahan ni Ana ang tanong. Dahil iyon po ang tama, sagot niya. Dahil nakita ko pong kailangan niyo ng tulong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Kahit pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Tumango si Ana. Opo. Napapikit si Doña Isabel at isang butil ng luha ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata. Ang unang luha na nakita ni Ana mula sa kanya. Si Sofia, sabi ng matanda, muling binuksan ng mga mata. Ang iyong ina, kamukha mo siya. Ang kanyang mga mata, ang kanyang tapang. Hinayaan lang ni Ana na magsalita ang matanda. Alam niyang mahalaga ang bawat sandali. Hindi ko siya kinasusuklaman pag-amin ni Doña Isabel, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Sa katunayan, minahal ko siya na parang sarili kong anak. Matalino siya, mabait, ang liwanag ng aming tahanan. Ngunit ang pag-ibig ay isang lason. Nabulag siya. Huminga siya ng malalim. Tila inaalala ang nakaraan. Ang lalaking minahal niya, asawa ko, ang iyong ama, ay ang aking asawa, si Don Alejandro. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Ana. Ang katotohanang matagal nang nakatago ay mas masalimuot at mas masakit kaysa sa kanyang inakala. Ang lalaking ama niya ay ang asawa ng babaeng nasa harapan niya. Ang kanyang kapatid sa ama ay si Amelia, ang ina ni Miguel. At si Miguel ay hindi niya pinsan. Siya ay kanyang pamangkin. Nang malaman ko, gumuho ang mundo ko, patuloy ng matanda. Hindi dahil sa galit kay Sofia, kundi dahil sa sakit ng pagtataksil ng lalaking pinakamamahal ko. Si Sofia, bata pa siya. Naniwala siya sa mga pangako ni Alejandro na iiwan niya ako. Ngunit duwag si Alejandro, hindi niya kayang talikuran ng yaman at kapangyarihan. Nang ipanganak kanya, nakita ko sa iyo ang mukha ni Alejandro, ang paalala ng kanyang kasalanan, ang kahihiyan. Sa sobrang sakit at galit, gumawa ako ng isang desisyon na pagsisisihan ko habang buhay. Pinalayo kita, itinago kita, at sinira ko ang buhay ng sarili kong anak-anakan. Humagulgol na ang matanda, isang tunog na puno ng sakit mula sa maraming taon ng pagkikimkim. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa aking kasakiman. Ang galit na dapat sanang naramdaman ni Ana ay hindi dumating. Sa halip, ang nakita niya ay isang babaeng nasaktan. Isang babaeng nagkamali dahil sa sobrang pag-ibig at sakit. Ang nakita niya ay isang biktima rin ng sitwasyon. Inabot ni Ana ang kamay ng matanda at marahan itong hinawakan. Ang kamay na dati malamig at matigas ay ngayoy marupok at nangangailangan ng habag. Pinapatawad ko na po kayo, sabi ni Ana, ang kanyang sariling mga luha ay dumadaloy na. Si Marco, sabi ni Doña Isabel, ang kanyang paghinga ay lalong bumibigat. Huwag mong hahayaang makuha niya ang kumpanya. Sa loob ng safe, sa ilalim ng aking kama, may isang kahon. Kunin mo, ibigay mo kay Miguel. Nandoon ang lahat ng ebidensya laban kay Marco. Ang tunay na testamento. Ang mga makina ay nagsimulang mag-ingay ng mas mabilis. Doña Isabel, sabihin mo kay Miguel, mahal ko siya. At sabihin mo sa kanya,
Patawarin niya ako. At ikaw, Ana, ikaw ay isang Devila. Huwag mong kalimutan. Iyon ang kanyang mga huling salita. Ang kanyang mga mata ay pumikit at ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Ana ay lumuwag. Isang mahabang, tuloy-tuloy na tunog ang pumuno sa silid. Dumating ang mga doktor at nurse. Sinusubukang buhayin siyang muli. Ngunit huli na ang lahat. Pinalabas nila si Ana mula sa silid. Nakatayo si Ana sa pasilyo, tulala. Sa kanyang likuran, ang tunog ng buhay ay napalitan ng katahimikan ng kamatayan. Dumating si Miguel, tumatakbo. Nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Ana at ang pagsasara ng pinto ng ICU. Alam na niya, Ana? Hindi siya makatingin kay Miguel. Paano niya sasabihin? Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Lumapit si Miguel at niyakap siya. Sa balikat nito, tuluyan nang bumuhos ang lahat ng emosyon ni Ana. Umiyak siya para sa inang hindi niya nakilala, para sa lola na huli na niyang naunawaan, para sa pamilyang nawasak bago pa man mabuo, at para sa bigat ng huling habilin na iniwan sa kanyang mga kamay. Ang reyna ay patay na. Ngunit bago siya na maalam, ipinasa niya ang korona. Hindi kay Marco, hindi kay Miguel, kundi sa babaeng minsan niyang itinuring na basura. Ipinasa niya ang susi para iligtas ang kahariang siya mismo ang muntik ng magwasak. At ngayon, nasa kamay na ni Ana at Miguel ang desisyon kung paano ito muling itatayo mula sa mga abo ng kasinungalingan. Ang lamay para kay Doña Isabel de Villa ay marangya at solemne. Isang pagtitipon ng mga pinakamayayaman at makapangyarihang tao sa bansa. Lahat sila ay nag-aalok ng kanilang pakikiramay kay Miguel, ang nag-iisang tagapagmana. Si Marco Reyes ay nandoon din. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kalungkutan, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Para sa kanya, ang pagkamatay ni Doña Isabel ay ang huling hadlang sa kanyang plano. Si Ana ay nasa likuran lamang, kasama ng ibang mga tauhan ng mansyon, tahimik na nagmamasid. Marami ang nagtataka kung bakit siya naroon, ngunit walang nangahas na magtanong. Sa mga mata ng mundo, siya ay isa pa ring katulong. Pagkatapos ng libing, isang emergency board meeting ang ipinatawag ni Marco. Ito na ang araw ng kanyang koronasyon. Pumasok siya sa boardroom ng De Villa Corporation na may kumpiyansa, dala ang mga dokumento na magpapatunay ng kanyang karapatan. Base sa isang huling kasunduan, di umano na pinirmahan ni Doña Isabel. Nandoon na ang lahat ng miyembro ng board, kasama si Miguel na nakaupo sa dulo ng mesa. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Bago tayo magsimula, sabi ni Marco, inilapag ang kanyang mga papeles sa mesa. Nais kong ipaalam sa inyo na bago pumanaw si Doña Isabel, nagkaroon kami ng kasunduan na ilipat sa akin ang pamamahala ng kumpanya upang masigurado ang katatagan nito. Narito ang mga... Hindi iyan ang mangyayari, Marco. Isang boses ang pumutol sa kanya. Lahat ay napalingon sa pintuan. Pumasok si Ana Cruz. Hindi na siya nakasuot ng uniforme, kundi isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang lakad ay may bigat at determinasyon. Sa likod niya ay ang abogado ng pamilya de Villa. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Marco. Walang lugar ang mga katulong sa meeting na ito. Nagkakamali ka, sabi ni Miguel. Sa wakas ay nagsalita. Si Ana ay hindi isang katulong. Siya ay narito bilang isang miyembro ng pamilya de Villa, isang bulungan ang kumalat sa silid. At may dala siyang isang bagay na mas may bigat kaysa sa mga pekeng papeles mo. Dagdag ni Miguel. Inilapag ng abogado sa mesa ang isang maliit, antigong kahon na yari sa kahoy. Ang kahong binanggit ni Doña Isabel. Ano yan? Tanong ni Marco, halata ang kaba. Ito ang tunay at huling testamento ni Doña Isabel de Villa, sabi ng abogado. Isinulat niya ito ilang buwan na ang nakalipas at idineposito sa akin para sa kaligtasan. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, bukod sa testamento, ay isang folder
na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng mga illegal na transaksyon ni Marco, mga kickback, pandaraya sa mga kontrata, lahat ng ginawa niyang pagnanakaw sa kumpanya sa likod ni Doña Isabel. Binasa ng abogado ang pinakamahalagang bahagi ng testamento. At dahil sa mga kasalanang nagawa ko sa aking nakaraan, itinatama ko ngayon ang lahat. Kinikilala ko si Ana Cruz, ang anak ng yumaong si Sofia Reyes at ng aking yumaong asawa, si Don Alejandro de Villa, bilang aking anak sa dugo at sa batas. Sa kanya, ipinamamana ko ang 50%, 50% ng lahat ng aking ari-arian, kasama na ang shares sa De Villa Corporation. Kung kanina ay bulungan lang, ngayon ay isang malakas na hiyawan ng gulat ang pumuno sa silid. Si Ana, ang katulong, ang siyang pinakamalaking tagapagmana. Ang natitirang 50%, 50% ay mapupunta sa aking apo, si Miguel de Villa, at si Marco Reyes. Dahil sa kanyang pagtataksil, ay tinatanggalan ko ng lahat ng posisyon at karapatan sa kumpanyang ito. Namutla si Marco. Hindi totoo yan. Gawa-gawa niyo lang yan. Lahat ng ito ay legal at napatunayan na, sabi ng abogado. Inilapag ang mga ebidensya laban kay Marco. At may mga pulis na naghihintay sa iyo sa labas, Mr. Reyes. Sa isang iglap, ang mundo ni Marco ay gumuho. Ang kanyang mga pangarap ay naging abo. Habang isinasama siya ng mga pulis palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay Ana, ang babaeng minaliit niya na siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Makalipas ang 1 taon, ang dating malamig at malungkot na mansyon ng mga De Villa ay ngayoy puno na ng buhay at liwanag. Ang malaking hardin na dati simbolo ng karangyaan ay ngayoy may bahagi na ginawang isang maliit na art studio. Sa loob, si Ana, kasama si Miguel, ay abala sa pagtulong sa mga batang scholar ng bagong tatag na Sofia and Amelia de Villa Foundation. Isang organisasyong tumutulong sa mga mahihirap ngunit talentadong kabataan sa sining. Hindi tinanggap ni Ana ang posisyon sa korporasyon. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mana para itayo ang pundasyon. Si Miguel naman, bilang bagong CEO, ay binago ang kultura ng De Villa Corporation. Mula sa isang kumpanyang gahaman sa pera, ginawa niya itong isang kumpanyang may puso at responsibilidad sa lipunan. Kuya Miguel, tawag ng isang bata, tulong po dito sa canvas ko. Napangiti si Miguel sa tawag. Sa simula, tinawag siyang tito o uncle ni Ana. Ngunit dahil sa maliit na age gap nila, ang kuya ang naging mas komportable para sa kanila. Isang salitang nagbubuklod sa kanilang kakaibang relasyon, kapatid sa dugo, pamangkin, at higit sa lahat, matalik na magkaibigan. Lumapit si Ana kay Miguel habang pinagmamasdan nila ang mga bata. Sa tingin mo, masaya kaya sila Mama Sofia at Tita Amelia sa nakikita nila? Sigurado ako. Sagot ni Miguel, inakbayan si Ana. Nagawa natin, Ana. Naitama natin ang mga pagkakamali. Hinawakan ni Ana ang medalyon sa kanyang leeg. Hindi na ito isang simbolo ng isang malungkot na nakaraan, kundi isang paalala ng isang pamilyang sinubok ng kasinungalingan, ngunit muling nabuo ng pagpapatawad at pag-ibig. Ang lihim sa loob ng medalyon ay hindi na isang bigat na pasan, kundi isang kwentong nagbibigay ng pag-asa. Sa paglubog ng araw, ang ginintuang liwanag nito ay tumama sa mansyon. Hindi na ito isang palasyo ng mga sirang pangarap, kundi isang tahanan. Isang tahanan na sa wakas ay natagpuan ni Ana at isang tahanang muling natutunang mahalin ni Miguel. Magkasama, haharapin nila ang bagong simula. Dala ang mga aral ng nakaraan at ang pangako ng isang mas maliwanag na hinaharap.